Kapag desisyon nga itong si Aurora, matapos nga ang nangyari kay Rebecca, ay gagawa siya ng hakbang. At dito nga'y magugulat ang lahat dahil magpapatawag siya ng meeting upang sabihin nga sa kanila isa-isa kung ano na ang kanilang magiging posisyon sa kumpanya. At gulat na gulat nga itong si Basil dahil ginawa lamang siyang consultant, bagay na hindi niya matanggap dahil sa kanyang paningin ay mas fit pa siya na maging CEO kung ikumpara kay Paco. Hindi niya matanggap ang mga bagay na iyon kung kaya't nagtatalo siya at sinisabing pinapaboran nga itong si Paco dahil ina nga niya itong si Aurora. At namang sinabi nitong si Paco na wala siyang kinalaman sa kung anumang desisyon ng kanyang inang si Aurora. Ngunit hindi naniniwala itong si Basil. Kung kaya't sa harap nga ng kanilang meeting ay nagsusuntukan nga ang dalawa habang itong kanyang mga magulang ay nagsisigawan din dahil hindi matanggap ni Galvan ang naging desisyon ng kanyang kapatid na si Aurora, lalo't nagpadalos-dalos nga ito ng desisyon at hindi man lang kumonsulta sa kanya. Sinabi naman ni Aurora na wala siyang karapatan sapagkat siya umano ang namamahala kaya gagawin niya kung ano ang gusto niya. Pala ang magpinsan sa pag-aaway, ganun din ang kanilang mga magulang. Hindi nila namalayan na natumba na nga itong si Sam dahil may tumulak dito. Biglang mapatigil ang lahat dahil biglang sisigaw nga itong si Paco at tatanungin kung sino ang tumulak kay Aurora. Ay kaya Sam. Bagay na walang sasagot. Namuo ang galit nga nitong si Paco, hindi sukat akalain ni Sam na ganun uri pala ang kanyang asawa at ganun pala siya kamahal nito kung saan tila kakaiba ang pinapakita nga nitong si Paco kung saan galit na galit at gigil na gigil, pinagtatapon at pinagbabasag ang mga gamit sa harapan at walang umaamin hanggang sa inawat na nga siya ng kanyang inang si Aurora. Hindi naman itong si Paco. Subalit meron siyang salitang binitawan. Sinabi nito na walang makakapanakit sa kanyang asawa at wala nang gagawa nun. At kapag nangyari yon ay handa siyang pumatay kahit silang lahat pa ay gagawin niya. Gulat na gulat si Sam at napatulala na lang. Maya-maya ay hinila na nga siya ni Paco palabas ng naturang room. Sa kabilang banda, hindi rin sukat akalain nitong si George na ganun pala ang uri ang pagkatao nitong si Paco. Nakilala niya si Paco bilang isang kalmado lamang at chill lamang. Kung bibiruin mo ay nakikipagbiruan din. Subalit hindi niya sukat akalain na ganun pala ito kung magalit at kung mapuno. At dito na nga isinalaysay nitong si Basil na kilala niya ang kanyang pinsan at meron itong tinatagong totoong pag-uugali. Dito nga ay nasabi niya na may ugali si Paco ng pagkasadista. Dahil naalala niya nung nagsali nga sila sa isang fraternity kung saan meron nga itong nabiktima. Hindi na niya binanggit kay George na meron itong napatay. Tinatago na lamang niya at siya lang ang nakakaalam. Kaya kilalang kilala niya ang kanyang pinsan na hindi nga ito basta-basta kapag nagagalit. Ang banda, uuwi naman itong si Sam upang makausap ang kanyang ina at madalaw. Dito'y mababanggit niya sa kanyang ina ang mga nangyayari sa loob ng palasyo. Ngunit sasabihin ng kanyang ina na mabuti pa na bumukod na lamang siya para wala ng gulo. Mahirap ang kanilang sitwasyon dahil panay ang kaguluhan at tela nag-aagawan sila sa isang teritoryo. Lalong-lalo na at nandoon din ang kanyang ex-best friend na ito ngang si George kung saan galit na galit din sa kanya at hanggang ngayon hindi pa rin makamove on. Ngunit sinabi ni Sam na hindi siya aalis doon dahil hindi naman si George ang kanyang pakikisamahan kundi naroon naman siya para sa kanyang asawang si Paco. Nagulat nga siya nang bigla siyang ipagtanggol nitong si Paco. Hindi niya sukat akalain na ganun pala siya kamahal nitong si Paco. Lingid sa kalaman nga nitong si Sam ay meron pang ibang tinatago ang kanyang asawa.